Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Mag-aralan po ulit tayo ngayong gabi na ito. Lalong-lalo na yung mga batang mekaniko na sumisibol pa lang. Ito pong ipapakita ko sa inyo na cylinder head. Ayan po, ano? Ito po yung cylinder head ng mga makina ng Volkswagen Beetle, makina ng Combi, makina ng Karmann Ghia at iba pang mga makina ng Volkswagen nung unang panahon. Ito po yung kanyang cylinder head. Halos pare-parehas po sila. Ngayon, kaya ko po gustong ipakita sa inyo, lalong-lalo na yung mga batang mekaniko na hindi po inabot itong makina na to. Ito po kasi ay wala ng valve seal. Yung valve seal po, yun yung nakakabit dito sa barbula. Tanggalin ko ito isang barbula. Ito. Nakakabit sa barbula, katulad nito, pero hindi po yan yung valve seal niya. Kasi itong cylinder head na to, wala na itong valve seal eh. So, ito po sa mga standard na engine, meron siyang valve seal na pumapasok dito to. Ayan, ganyan. Para pag nagbaba taas itong ating barbula, ayan. Kasi nagbababa taas to, gumagalaw siya eh, ayan, no? Ganun-ganun yun. Hindi po ngayon lulusot yung langis, no? Pe-prevent niya na makalusot yung langis dito sa valve stem at pumunta rito sa ilalim ng barbula at pumunta ngayon doon sa ibabaw ng piston. Kapag po kasi nasira ang inyong valve seal ay magkakaroon ng usok na puti. Ito po yun. Kapag nasira yung valve seal na to, dadaan ngayon yung langis dito sa valve stem, pupunta rito sa likod ng barbula at hanggang sa mahulog siya doon sa ibabaw ng piston. At kapag nagkaroon ng combustion, kapag nagkaroon ng ignition, nag-ignite, yung air and fuel mixture sa loob mismo noong cylinder, ayan na, susunugin niya yung langis, kaya umuusok kayo ngayon ng puti. Pero sa Volkswagen po, palibhasa, ito na mismo, nakahiga po kasi yung makina. Yung kanyang cylinder nakahigayan, kaya nga yung piston ay horizontally opposed boxer type engine. Kaya dito po talagang walang lulusot na langis papunta dito sa piston. Pero kapag ka talagang sirang-sira na yung valve guide, ito ay talagang lulusot na yung langis. Kaya po ito, pinapalitan ko na to ng valve guide para po yung langis ay hindi lulusot. Ito, pakita ko po sa inyo. Papasok ko ulit itong ating barbula. Ayan, tanggalin ko muna yung spring ng ating valve seal. No? Ito po ay hindi para sa kanya, sa ibang sasakyan po ito, sa ibang makina. Okay, ipapasok ko na ngayon itong barbula dito sa cylinder head. Ayan na po. Ayan. Ngayon, ito wala na talagang valve seal, pero pwede ko pala siyang lagyan dahil itong valve seal na hawak ko ay saktong-sakto. Ayan, pwede ko siyang lagyan dyan. O, ayun na po ngayon yung valve seal. So ito ay mas lalong safe siya kapag nilagyan mo ng valve seal. Ngayon ang tanong, bakit ito ay walang valve seal na dinesign ni Ferdinand Porsche nung araw? Eh kasi nga po nakahiga naman yung makina. So dun sa design niya talagang wala namang pupuntang langis dito sa ibabaw ng piston dahil nakahiga ito. Pero mas safe ngayon ito kung lalagyan ko talaga ng valve seal na katulad po nito. Yan. So ngayon mga kapatid, papakita ko naman sa inyo yung tinatawag na valve seat. Ito po yung valve seat. Yung inuupuan mismo noong barbula ito. So ito po ay galing kay Transman Engine Rebuilders diyan po sa Cainta, sa Ortigas Extension. Ito ay pinahasa ko ulit sa kanila. Sila na po ang nag-settings nito. Ngayon, may mga pagkakataon po kasi yung mga makina nyo, palyado, nanginginig, pagka mababa yung minor, nanginginig. Pero pag itinaas mo yung minor, nawawala yung inig. Yun nga lang, nasa mga 1,200 or 1,100 yung RPM, nawawala yung inig. Pero kapag ka nandoon sa minor niya, mga 800, 900 nanginginig. Posible po na may leak na dito sa valve seat. Sumisingaw na po doon sa intake valve. So pag sumigaw yung intake valve, hindi siya talaga makakaipon ng tamang air and fuel mixture. Kaya ngayon, pag nagkakaroon ng combustion, eh hindi po maganda yung fire doon sa loob ng cylinder dahil nga po singaw yung barbula. So pagka ganon, nai-invalid ngayon yung isang cylinder mo dahil singaw yung barbula mo. Dito, ang ginagawa namin para ma-leak test ito, no, ay ititihaya namin ganyan yan at maglalagay kami ng gasolina. Dapat walang tutulo dito sa ilalim. Kasi pag may tumulo dito sa ilalim, yung gasolina or kerosene na nilagay namin, ibig sabihin may singaw pa rin. Ganun kanipis yung ilalagay naming fluid, gasolina. Yung iba ang ginagamit tubig, medyo makapal yun. Kaya minsan akala nila okay na, wala nang leak
yung pala ay meron pa. Kaya ang inilalagay namin either kerosene or gasoline. Pinakita ko sa inyo ngayon itong cylinder head ng Volkswagen Beetle. Para doon sa mga hindi inabot ito, mga nag-aaral sa TESDA, uy, ganun pala yung Volkswagen, no? Wala palang valve seal yun. Kasi baka mamaya may magpagawa sa inyo, umuusok ng puti. Sasabihin nyo, ay, valve seal yan, valve seal yan. Pagtatawanan po kayo ng may-ari ng Volkswagen. Sasabihin nun, walang valve seal yan. Di ba? Or pwede ngayon ang problema nun ay talagang worn out na yung valve guide. Or yung pong mismo, yung piston ring. Kapag po kasi nasira na talaga, may tagas na, may leak na, yung piston ring nyo, iibabaw talaga yung langis at yan po, uusok din po kayo ng puti. Ayun. Okay, so mga kapatid, bago ko ituloy yung aking vlog, kasi po meron poong nag-comment sa akin dito sa vlog ko po, sabi ni Sir Pierre Linkind, sana sir gumawa ka ng vlog na ang format ay sasagot ka lang sa mga tanong ng mga subscriber mo. Ako rin po ay napakaraming tanong at baka makapag-share din ako ng mga nalalaman ko. Dati kasi akong DIYer, ako ang nagre-repair ng sasakyan ko. Sabi nga po ng isa ring vlogger, sharing is caring. Kaya lang po, minsan talaga may mga ipinapakita ko sa inyo na mga ginagawa namin dito sa Autoran, sa shop, ay talagang iyon yung nailalagay ko sa vlog. Kasi nga po, ang dami naman talagang pwedeng i-vlog. Ngayon, hindi ko naman pwedeng habaan ng 1 oras yung vlog ko, baka wala nang manood. Pero dahil nga po sa ang iniisip ko dito, kailangan kong ipakita sa inyo yung mga ginagawa namin dito sa araw-araw para makatulong po ako doon sa mga gusto pang mag-DIY at doon sa mga estudyante at doon sa mga nagbabalik alaala sa kanilang mga sasakyan, ipinapakita ko po sa inyo, lalong-lalo na itong mga may kinalaman sa Volkswagen Beetle. Ngayon mga kapatid, bago ko ituloy yung ating vlog, panoorin nyo muna po ito. Ang kapangyarihan ni Terra ay nakakubli. Ayan po mga kapatid, sana po abangan nyo. Malapit na, ipalalabas na po ang Sangre Encantadia dito po sa GMA7. Ito po ay directed by Rico Gutierrez, ang ating kaibigan. Ngayon mga kapatid, ituloy ngayon natin yung request ni Sir Pierre Linkind na sumagot daw po ako sa mga questions, sa mga comments sa aking vlog. At ang unang sasagutin po natin ay mula po kay Sir Renato Macabingkil. Ang sabi po niya, Sir, may Vios po ako, 2024 model, bago pa, 1 taon lang. Paano po mapapatipid sa gas? 8 km per litro lang pag may traffic. Matipid na po yan kung tutuusin. Kaya lang naman yan, akala mo ay lumalakas dahil nga po doon sa maraming bagay na nagiging dahilan para siya ay lumakas. Una-una, traffic. Yun nga po yung sabi mo. Tapos, miya't maya, humihinto ka, miya't maya, umaabanti ka. Pag huminto ka sa traffic, mag-i-stay ka doon ng nakaminor, hindi umiikot ang gulong mo, hindi ka nakakalayo, pero umiikot ang makina mo. Yun ay kinukompute ng computer ng sasakyan mo, kaya lumalabas malakas ka sa fuel dahil nga kulang sa takbo pero kumukonsumo ng gasolina. Ngayon, every time nahihinto ka, aabanti ka ngayon, kung matik ang sasakyan mo, kakambyo pa rin ng primera yan. Primera, segunda, tersera. Tapos hintuan na naman. Every time na yan ay kumakambyo ng primera, nag-high RPM yan. So kung nandoon ka sa econo mode, pwede nga ang abante mo every time sa traffic, 2,000 RPM, 2,000 RPM, shift ng shift yun. Ngayon kung manual, ganun din. Ang kagandahan lang sa manual, pwede mong ikambyo ka agad ng nandoon sa high speed. Halimbawa, primera, segunda, tersera, ikambyo mo ka agad ng mabilis. Pero sa matic kasi, hindi pwede. Talagang hihintayin mo na kumambyo siya on his own. Kasi nga, automatic nga po yun. So, isa yun sa nagpapalakas din sa konsumo mo. Lahat naman ng sasakyan na fuel injected, or sabihin na natin yung mga nakakomputer na, habang yan ay dinidesign ng manufacturer, ng mga engineers, talagang iyan ay meron ng standard na fuel consumption. Kaya pag itinype mo sa Google, fuel consumption ng Honda City, o kung anong model yan, ilagay mo, itype mo doon, lalabas doon yung kanyang fuel consumption sa city driving at doon sa highway
driving. Kalkulado na po nila yan. Yun nga lang, ang makikita mo doon, medyo matipid siya. Kasi nga, yun ay hindi naman inilagay yung sobrang traffic dito sa Metro Manila or dito sa Pilipinas. Kaya nga po, parang napapansin mo, medyo malakas ako kasi 8 kilometers per liter lang. Samantalang doon sa sinearch ko sa Google, sa city driving, ito po ay pumapalo ng 10 to 12 kilometers per liter. Ngayon, dahil sa akala mo, lumalakas ka sa fuel, hindi naman po. Talagang matindi lang yung traffic dito sa Pilipinas. Ngayon, meron ding mga bagay na nakakaapekto dyan. Halimbawa, ang inyong gulong, malambot, no? Mayroong opposition yan doon sa makina mo, sa takbo ng makina mo. May pagpigil na konti yan dahil nga malambot ang gulong mo. Ngayon, kung hindi din naka-align yan, pwede rin lumakas ka sa fuel dahil kinokontra niya yung takbo ng iyong sasakyan. Magdadagdag ka ngayon ng RPM. Tandaan nyo mga kapatid, yung RPM, revolution per minute, ikot ng makina yon. Kung mababa ang RPM mo, kaunti lang din yung inikot ng makina mo. At kung kaunti ang inikot ng makina mo, kaunti lang din yung ibinugang fuel niyan. So, syempre, malalaman mo na kagad na may natipid ka doon kung every time na umaabante ang sasakyan mo, hindi mo pinapataas yung RPM. Kaya nga po, ang sasabihin ko sa inyo, halimbawa, nasa traffic kayo, yung iba, nire-revolution pa. Yung iba, pag umaabante, pinipiga pa ng konti. Tapos pagdating doon sa nakalayo siya ng ilang metro lang, traffic na naman dahil nga po may stoplight or talagang bumper to bumper yung traffic. Huwag mo nang pigain. Kasi pag piniga mo pa accelerator mo, the more na tumataas ang RPM mo, dumadami rin yung gasolina na nasusunog mo, hindi ka naman nakakatakbo ng malayo. Yung city driving na konsumo, mas malakas yan kumpara doon sa highway driving. Kasi sa highway driving, kitang-kita mo kung gaano karami yung tinakbo na kilometro, pero ang RPM mo ay kaunti lang. Tingnan nyo po, kapag tumatakbo kayo sa mga sasakyan nyo, sabihin mo ng 80 kilometers per hour, pero ang RPM mo 2,000 lang. Yun ngayon, kukumputin ngayon ng computer mo yon at makikita doon na mayroong kang natitipid. No? Yung fuel economy, nakukompute ngayon yon ng computer ng sasakyan mo. Pero kapag ka nasa traffic ka, hindi umaandar, pero umuubos ka rin naman ng gasolina, kinukompute din ng computer mo yon. Kaya nga po, parang napapansin nyo, malakas kayo sa consumption. Ngayon, kapag ka palaging paakyat ang biyahe nyo, no, mapapansin mo rin, mabilis na maubos ang inyong fuel dahil palaging high RPM yun. Tapos makikita mo rin yung average fuel consumption nyo. Pero kapag ka naman pababa, kung halimbawa galing ka ng Baguio City, puro pababa ka, o hindi ka naman masyadong gumagamit ng engine brake, o makakatipid din kayo. Pero napaka-importante po kapag ka, downhill na kayo, lagi po kayong mag-engine brake kasi delikado po, baka po kayo ay madisgrasya. So narito po yung mga dagdag tips para makatipid kayo sa fuel. Bawasan nyo yung mga karga nyo sa inyong mga sasakyan. Baka mamaya punong-puno yung inyong luggage compartment ng kung ano-anong mga bagay. Yung mga tools nyo, dala-dala nyo pa yung malalaking jack, dala-dala nyo yung mga mabibigat nyong mga tools, tanggalin nyo yan. No? Makakadagdag po yan ng engine load at makakadagdag din yan ng consumption ng fuel dahil nga po bumibigat yung andar niya. So magdadagdag ka ngayon ng acceleration, magdadagdag ka ng RPM. Ngayon, isa rin pong dahilan kung bakit lumalakas ka sa fuel kapag ka yung iyong air cleaner, filter, no, yung element ay barado na. So kaunti ang papasok na hangin, ikaw naman magpipiga ka sa acceleration mo dahil pagka hindi mo yun piniga, parang hirap siyang tumakbo. Kaya dumadami ngayon na ibubuga ng injectors mo na hindi naman maganda yung sunog. Mga kapatid, yung cooling system, napaka-importante din po yan. Kapag po halos hindi na nag-automatic yung aircon nyo at pati yung radiator fan nyo, lalong-lalo na yung mga Toyota na Vios, yan nga po yung sa inyo, Vios. Kapag ka nasira na yung fan motor niyan or humihina na, nababawasan na siya ng ikot ng RPM, yung fan mo, yung fan motor mo, hindi na rin niya halos mapapalamig yung cooling system. At kapag ka yung condenser ng aircon ay laging umiinit, yung init ng condenser pupunta sa radiator, iinit din ngayon yung radiator mo. At yung cooling fan mo, hindi yan hihinto. At kapag ka laging naka-on ng aircon mo, dagdag po yan ng stress doon sa engine. May parasitic loss. Pero kung laging naka-on yan, hindi na yung parasite. Lumalaki yun at nabibigatan ngayon yung ikot ng makina kapag ka naka-on ng aircon. So, dagdag po yan sa konsumo. Ang next na comment po na babasahin natin na isang tanong din
ay galing po kay Sir Ricky de la Cruz, J9B. So ang sabi po niya, "Good day Sir Randy, may tanong ako, yung Kia Carens 2013, dinala ko sa isang talyer, may nakita silang tagas ng langis na nanggagaling sa turbo. Sabi po sa akin, sira daw turbo ko. Pinabibili ako ng bago, kaso ang halaga ng turbocharger assembly ay 64,000. Hindi ba nare-repair yung turbocharger?" Okay, wag muna tayo doon sa repair. Ikwento ko muna sa inyo, mga kapatid, halos lahat ng mga sasakyan na may turbo na ginagawa namin dito, lalong-lalo na yung medyo naluluma na, yung 2 taon na, 3 taon na, or yung mas matanda pa, yung hose talaga na nakasaksak sa turbo ay mayroong leak ng langis. May makikita kang langis doon sa mga hose. Kasi nga po, yung langis na yan ay posibleng galing doon sa breather ng makina. Yung kasing breather na yon ay papunta doon sa entrada ng hangin sa turbo. So ngayon, ito namang ding mga turbo, mga kapatid, nagbubuga din yan ng langis. Kaya nga po kapag ka-turbocharge ang engine mo, every time na nagche-change oil ka, bakit nabawasan? 4 na litro nilagay mo, pero nung nagche-change oil ka, ang nakuha mo na lang ay kulang na ng kalahating litro, lalong-lalo na yung mga diesel engine. So ganun yung nakikita nila. Ibig sabihin talagang nagsisinga ng langis yung mga turbocharger. Pero kung malakas yung singa, mapapansin mo yan, mga kapatid, pumuputi na rin yung usok mo dyan sa iyong tambucho. Ngayon, kung mahinang singa lang, yan yung makikita mo ngayon na parang tumatagas-tagas dyan sa mga hose na yan na nakakabit sa turbo. So, hindi lahat ng turbo na makikita mong may langis kang naiwan doon sa loob niya ay galing doon mismo sa shafting niya. Kasi pwedeng yan nga ay blow-by mist na galing doon sa makina, doon sa breather. Dahil doon po yan nakasuksok yung mga breather hose na yon papunta doon sa ng turbo. So Sir Ricky de la Cruz, hindi po basihan yung langis na nakita na sira na ang turbo mo. Ang importante, makita yan kung yung shafting niya doon sa impeller at sa turbine ay may kalugna, malakas na yung kalugna. Yan, posible. Talagang sira na yan. Dahil anytime soon, baka biglang sumirit ang langis dyan at pumasok sa intake manifold mo, magkakaroon ka ng runaway ngayon. So, yan yung mga delikado. Pero kung hindi naman malakas ang alog, yung tamang-tama lang na clearance niya, hindi pa po sira yan. Ngayon, kung hindi man gumagana yan, baka kailangan lang talagang mag-cleaning, baka barado na yung wastegate niyan or hindi gumagana yung mga mekanismo sa loob nun dahil sa sobrang dumi, sa dami ng carbon. So, i-check mo ng mabuti, ipa-check sa talagang mga magagaling na mekaniko kung talagang may tama na ang inyong turbo kasi mahal, 64,000. Pwede ka rin namang mag-try ng surplus. Marami po yan. Kay Miss Rupa Rosario, yan po ang talagang mga kinikerry nila. Yung mga Korean surplus po na yan. So, itry nyo po. Ito po ang kanyang number. O, magtanong po kayo sa kanya. O, mga kapatid, isa pa. Medyo hahaba yung vlog ko. Pagka lahat ng mga tanong dito ay sasagutin natin. So, ito munang kay Sir Winston Tabornal. 9197. Ang tanong po niya, sabi po niya, "Good morning, Sir Autorans. Tanong ko lang po tungkol sa Repsol Elite na 10W40. Ito yun, ito. Ayan, Repsol Elite na 10W40. Ang tanong po niya, kung pwede ba gamitin sa F6A Scram minivan carburetor type. Kasi sabi ng mekaniko ko, hindi pwede. Dapat 20W40 na viscosity. Salamat po, waiting for your reply." Ngayon, mga kapatid, yung salitang hindi pwede, yun yung mali. No? Pwede kahit anong ilagay mo kasi ikaw naman na magdidesisyon yan, ikarga mo sa makina mo, basta pang di gasolinang langis, pwede. Kaya nga yan binuo, kaya nga yan minanufacture nung gumagawa ng mga langis. Gasoline, petrol, engine, oil, pwede. Pero mga kapatid, depende sa laki ng makina mo. Kasi itong mga makina na to na itong sinasabi ni Sir na F6A Scram, minivan, carburetor type, maliit lang yung mga makina na to. Ang mga oil galleries niyan, yung mga butas na dinadaanan ng langis sa loob ng makina, maliliit din. Kaya the best dyan, yung mga langis talaga na low viscosity. Ito na yung pinakamababang viscosity na maire-recommend ko dyan sa makina mo. Itong 10W40 na Repsol na Elite. Ngayon, mas okay din kung ang gagamitin mo talaga ay yung leader na 5W30. Para pag-start mo sa umaga, akyat kagad, circulate kagad, doon sa cold start, wala ka halos maririnig na ingay. 2-3 segundo, tahimik na yan. Minsan nga, hindi naaabot. Dahil sa ganda ng langis,
naiiwan siya, naglulubricate siya doon sa mga kasukasuan ng makina mo at wala kang maririnig na metal-to-metal frictions. So, doon sa sinabing hindi pwede, doon siya mali. Kaya dinisign yung mga langis na yan, lahat yan ay pwede sa digasolinang makina. Pero pipiliin mo yung tamang viscosity sa tamang laki din ng makina mo. Oh, mga kapatid, asahan nyo, bukas meron ulit tayong mga sasagutin. Pero kapag po dumating na yung aking electric air condition, iyon muna ang isisingit natin. Mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil patuloy nyo pong pinapanood ang mga vlogs ko. Pero may hihilingin po ako sa inyo. Malapit na pong ipalabas sa GMA7 ang Encantadia Sangre. May kinalaman po ang inyong lingkod dito dahil tumutulong po tayo sa paggawa at pag-edit ng effects po nito, yung aking kumpanya na iTransit Media. Mga kapatid, sana po panoorin nyo, napakagagaling ng mga artista dito at siyempre magaganda pa sila. At tignan nyo ang mga shots, yan ay dahil sa galing na rin po ng direktor nito, si Direk Rico Gutierrez. Gawa ng Autoran. Oh yeah, yan ang direktor ko. Mahabang panahon ang hihintayin ng mga taga-Encantadia bago dumating ang bagong tagapagligtas. Ang sanggol na matagal na wala ay naging isang reyna. Serrano! Kendra! Ang kapangyarihan ni Terra ay nakapugli. Sa takdang panahon, kailangan munang tiisin ang kasamaan at pamumuno ng bagong reyna hanggang sa dumating ang ating tagapagligtas. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.